Yung tatlong kids. Yung tatlong kids, nag-undergo sila ng workshop, no? So nakita ko sila ng talent na hindi lang sa acting, sa singing and dancing, and at the same time, yung hosting, dinevelop namin sila. So nag-undergo sila ng workshop sa John Roberts Power na isa sa mga trainer doon. So yun, doon sila dumaan. And aside from that, nakita natin sila ng potential, ano? And of course, si Cheska alam natin, Burberry, and Burberry girl, and soon to be, model ng Jollibee na siya. Si Seb naman is of course, pinaka-cute na bata na very talented at 6 years old. Nakakasayaw po, nakakanta yan, at syempre of course po, nakakaarte. And of course, si Honey Love Johnson naman po ay syempre po nakakanta yan, and of course nakakasayaw and nakakapag-host din. So, doon natin sila na-discover sa workshop po natin. So, meron kasi kaming project na every year nag-undergo kami ng training sa mga artist namin, yung Gleam Artist Management. So, even po yung mga nasa net 25 na po namin, nire-record po namin every year po na mag-train po sa amin para ma-enhance pa lalo yung talents and skills nila bilang mga artist po. And of course, hindi ko nakakalimutan, syempre si Joaquin and John. Laging kasama yan sa event namin. Kasi para kung mga ano yan, mga kapatid ko mga yan. Yan. Para ko na bang kapatid at tatay? Oo. Yun. Marami kasi po akong natuturuan at tinuturuan ni Direk. Kung di man sa bad or good. Yun. Okay. So, ibato natin yung mic. Si Ria muna and then si Noni. Hi, bilang tungkol sa toys, yun doon sa apat na hosts, bilang tungkol sa toys yung show, ano yung pinaka-paborito niyong toys at bakit? Nung bata ko, yung favorite ko pong toys talaga yung Lego. Kasi kahit anong gawin mo sa Lego, kahit anong gawin mo dun, makakabuo ka eh. Tao, bahay, kotse, kasi may iba't ibang uri yung Lego. Yan po. Pinaka-enjoy ko po yung nilalaro ko nung kabataan ko po. Nung bata po ako, linalaro ko po is Barbie doll kasi every birthday ko po, linalaguluhan po ako ng mga parents ko ng mga toys and Barbie dolls po. At kinokollect ko po yun. Ako po. My favorite toys when I was a kid is I like teddy bears. Mostly they're cuddly, they're soft, and they're really fuzzy. And whenever I sleep, I just hug them as tight as I can. Ang favorite ko naman po toy ay Barbie. Kasi madami pong iba't ibang gawin sa kanya. Pwede po siyang paliguan at kahit anong gawin. Kasi po kapag dinadamitan siya ng maayos or tinatalian siya ng maayos, ang cute-cute na talaga. At actually, yung mga girls din, yung mga babae din talaga, mahilig sa Barbies. Kagaya ko, favorite ko din yung Barbies. Ano pinaka-nai-enjoy niyo sa pag-host ng show na yung bago? Mga first time sila. Mga first time ba sila? Ito po yung first time na first show nila. Ano pinaka-nai-enjoy nila so far? Ako po, nag-enjoy po ako sa pag-host dahil gusto ko din po itong ginagawa ko at nakakapag-entertain po ako ng mga tao, lalo na po mga bata po yung ina-influensya namin maglaro ng toys. Kasi sabihin natin may disadvantage at advantage yung mga toys. Kaya mag-ingat pa rin. Yan lang po. Hard po kasing pagka-artista ang mag-host and gusto ko po i-share sa buong mundo ang talent na binigay po sa akin ng Panginoon. And mapasaya po ang mga bata. What makes me enjoy about hosting is I get to discuss about
you know, famous celebrities from that 25. And the most coolest thing that it's my opinion is I think about and I learned about some interesting facts about them and vintage and modern toys, and that's all. Happy po ako sa hosting kasi binigyan ako ng world talent at saka itong Kids Toy Kingdom show na to ay binigay sa akin ni Direk. Ni Direk Ferry and and happy and happy din ako na nagkaroon ako ng first show ko na. And mapapasaya din talaga yung mga kids dito kasi mga toys na i-aralan natin eh. Okay, thank you and congratulations. Di ba ang cute ng mga bagets? So, we have a question from Noni ni Casio. Ay, thank you, Mel. Good evening. Kay Direk at kay Joaquin, meron ba kayong mga collection ng toys? At anong klaseng mga toy yan? Actually ako, nung kabataan ko, mahilig ako sa car toys. Yun yung collection ko. Pero dumating sa time na nag-collect ako ng mga sports na hobbies like NBA basketball na which is considered rin na kasama rin siya sa mga toys na although hobby siya pero parang toys na rin. Pero yun, mahilig talaga ako sa sakyan nung kabataan days ko. Okay, okay. Ako naman po, kung naaalala niyo pa, dati kasi po may collection ako ng mga Bakugan. Isa siya parang toy na dinidikit mo sa magnet, sa card. Tapos lalabas siya ng creature. Tapos kinokolekto mo lahat siya kasi babatuhan niya yung mga ibang creatures mo sa isa't isa. Parang game siya. And siguro as a kid, I had almost like 30 of my own pieces. Pero napagdaanan ko po madami ibang toy collection, Lego, Death Star, nakagawa na ako ng Death Star, WWE, figurine characters. Yun yung mga time na usong-uso pa yung mga si John Cena, Batista, DX. And you'd have them in your home fighting with them against your sister's Barbies. Ayun po. Doon sa 5 bagets na natira, sa darating na Christmas, anong toy o toys ang wish nyo matanggap na gift? Legos po. Kasi maano po siya, pangarap ko po talagang magka-Legos nung bata po ako. And nalagaluhan na din po ako ng father ko ng Legos. And ano po siya, parang binibuild niyo po yung bahay or mga characters po, parang mga girls or boys or mga aso. Kasi po, meron po akong ganun. Nagaluhan din po sa akin ng tita ko. Ngayon po, di na po ako nakapaglaro ng mga toys eh. Pero kung papapili ay kung ano po yung gusto kong matanggap sa Christmas, nakalimutan ko yung name niya eh. Pero yung ano siya, yung anime na statue. Yung mga kinukulik, alam mo yung pangalan nun? Kalimutan ko na yung name niya eh. Pero yung figurine, yung gusto kong matanggap. Mga dalawa, ganyan. Si Joaquin daw Ako po, every year gusto ko pong makuha ng helicopter, RC helicopter. Kasi pag nagamit na po ang isang RC helicopter, siguro 1 week, 2 weeks, masisira na po siya agad. Kaya every year gusto ko pong magkaroon ng RC helicopter na lumilipad. Hanggat sa nilalaguan na po ako ng drone last year. Amen.
I like to receive one of those Barbie doll houses when I was younger because they had an elevator, they had an actual shower with noises. There was like a kitchen with an oven that had noises and stuff, buttons. I'd always like wanted to play with them with my Barbies, but my mom said, "Oh, it's too expensive." Well, now I get it. I get it. Ang gusto ko naman dating makuha ko na toys is yung kitchen kisser, yung pinipindot po siya. At kapag pinindot po siya, tumutunog po siya. And kapag po binuksan niyo po siya, may naka-plastic na po ng mga fruits, mga plato, mga tubig, at mga ganyan. Yun lang po. Cute niya, no? Well, ako gusto ko talaga lagi na mataga every year is Marvels. Marvel na heroes. Mga figures na like Spider-Man. Diba? Sobrang fan ko kasi talaga ako ng Marvel superheroes. Kaya it's one of my favorite toy na gusto ko lagi natanggap. Even diba, from the start, Spider-Man 1, Tobey Maguire, iba-iba yung mukha ng toys eh. From ngayon na, na si Tom Holland na ngayon. Iba na rin, di ba? Kaya yun po. Direct, isa na lang po para sa'yo. Ito po bang show na to, pambata lang o pwede rin o para din sa mga parents? Cater po siya sa lahat, from kids hanggang adults. Kasi ang daming toy collectors, Kahit na mga 40 years old, 50 years old, ang daming bumibili ng mga collections sa toys, especially yung mga Marvels. So may mga discussions sa mga groups na yung mga hobby talaga nila and kahit yung mga vintage toys hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. So every time na may mga ganong discussion, so maraming mga tao na i-involve na pag-usapan yung toys niya. Thank you, Direct. And congrats sa show. Thank you. O, di ba, sa swerte ng mga magulang ng mga batang to, di ba, 6 years old. Ilang taon si Hannibal? How old are you? 9. I'm 9 po. 9 and Jessica? Sorry. Anyway, may mga question from Archie. Congratulations sa lahat, Congratulations Direct. Ang tanong ko kay Joaquin, Black public knowledge na ba na isa ka ng ama, no? Paano nabago ang buhay mo ng pagiging isang ama? Paano po nabago? Ayun, hindi naman sa nabago, pero mas bumalik ako sa pagiging bata. Kaya marami ako nabibili. Lagi po ako pupunta sa mga toy store nowadays. I buy a lot of cars, I buy a lot of Hot Wheels. Kasi hindi lang siya bagay na pwede lang enjoy ng bata. Pwede ko rin enjoy yun eh. So habang nag-enjoy din ang anak ko sa Hot Wheels, I'm also enjoying playing with little cars. Ang dami po nagbabago, pero ang masasabi ko nag-stay is my character pa rin, yung morals ko po. And siguro only the schedule, the lifestyle changed, and that's what really triggers, a really factor pagiging ama. Yun talaga yung factor. Magbabago po talaga yung responsibilities mo. Pero yung pagkatao ko po, same pa rin. Bilang follow-up question. Okay, kala ko may... Hindi na ba sasagot? Okay, diba? Bilang isang dating baguhan, ano ang maipapayo mo dito sa mga nag-aspire na mag-artista at mga ito? Ako sa akin, nakita ko naman sila po as mga baguhan. You have a great future ahead of you. Wala na po akong kailangan ibigay sa'yo na advice, I can see your talents already from here. Kumbaga ako, I started 17 years old. You guys are just starting now. And it's good na marami kayong parents who's there with you. Because my parents, when I joined showbiz, they're already working. So, isa rin yun sa malaking part na lagi sila nandyan para sa'yo. Ayun po. Then, Thank you for the question. Miss you. Since kasama ka ng tatay mo na nagmamanage ng inyong digital company. So anong maipapayo mo dito sa mga bata na ito na namumulat ngayon sa digital media? Kung paano pa nila may enhance yung show nila o kaya yung personalidad nila when it comes to handling this type of show? Ayun po, just stick to your socials po. Always focus on your social media kasi actually I don't know what to say kasi hindi po ako magaling sa social media hanggang ngayon po. I'm one of the younger generation na hindi masyado nakaka-adapt.
And they're already in that, may iPad na sila, bata pa lang, may tablet na sila, may bata pa lang. So I feel like they've already got it and noted it down. Yung digital world ngayon. Kasi really, the only people that are being left or lagged behind is the generation that didn't start with the digital, di ba? But them, they're already integrated. Kaya, pati ito, ang galing ng boses niya, kaya niya. The way she speaks, di ba? It's just like another factor na talagang magpupush sa kanila. Tapos ang tanong ko na, ano ang may papayo mo dito sa mga, kasi dito sa mga nandito rin na showbiz royalty tulad ng Bob Bautista, tapos si Nate Reyes, na ni Aramina, tapos sino ba? Ito. Si Gia, na ni kamag-anak ni Piolo. Ano yung may papayo mo sa kanila to have this staying power sa showbiz? What do you mean po na about like, kasi parang si Papa ko din, ganun po. Yeah. Ayun, may your own person, yun lang po. Kasi your parents or whoever is related to you na sikat, that's them. That's how they did it eh. Kumbaga, pag nanood ka ng isang eksena, ginawa to ni Robert Downer Jr. ng ganyan. Pero yung mabibigay ni Nikki Gilbert, iba din. So, yung pagkatao mo, huwag mo kalimutan. Kasi yung pagkatao mo is yung binibenta mo. So, don't try to be somebody you're not. Always try to be you. Okay, thank you. Thank you po. We have a question from Carissa from Manila Bolivar. I offer soft congrats po for the second season. My question po is for Dirk. Since puro bagets nga po yung, most of our guys is bagets, nahihirapan po ba kayo i-direct sila? Or parang may time po ba na na-test yung patience nyo sa mga bata? Kay Dirk po yung ano. Kay Dirk. As director, mahirap kasi nag-exert ka ng effort sa kanila. Like before nga, di ba, sa Caught in the Act, sabi ko nga yung character ni Joaquin is class C, class dishes dun sa film, and ano sila mga konyo So, I devoted my time para i-train sila. Like dun sa mga kids, alos everyday after nila na mag-training sa John Roberts Power na trainer nila, dumadaan sila sa akin. Okay, so yun yung script nila, binabalikan namin araw-araw para isa-isahin kung paano nila i-deliver yung questions. So yun, yung effort na yun as a director, ginagawa ko yun sa kanila. Hindi lang as director, mentor, and of course, parang trainer na rin nila. And sabi ko nga, itong Kids Toy Kingdom, sa previous na press con natin, sabi ko alternative kasi to kasi nga sabi ko nga, wala nga ngayon yung film industry natin, di ba? Medyo laylo ngayon tayo and medyo dying. So ito yung nakita kong platform na siguro panonoorin ng mga bata at ng mga adults natin. And sabi ko nga, yun nga, i-brought up ko na rin yung hindi ko nasabi last time na kaya yung mga producers natin ngayon na takot na mag-produce ng mga pelikula ngayon. Of course, isa na rito ay dahil nung last time na yung return sa mga producers, hindi lang kasi ngayon sila kumukuha ng 50-50 na they got 55% na from shares sa producer plus tax and may booking agent pa. So doon nagiging problem ng film industry natin. And hindi rin po alam ewan ko yung sa mga leaders siguro natin na akala po natin pag nanonood po yung mga senior citizen natin sa mga sinihan, halimbawa yung mga senior citizen natin libre, binabalik po sa producers. Ang totoo po hindi. Pagbalik po sa gross namin wala po. So sana yung government natin, kung talagang tumutulong po talaga yung mga mayors natin, hindi ko alam kasi sabi doon ng mga cinema operators, hindi po nila binabayaran po ang sinihan doon mismo po sa return ng mga senior citizen. So makikita mo, halimbawa, every week ang daming nanonood ng mga senior citizen na libre, okay, na sponsored ng government, pero walang balik, halimbawa 300, 400, walang comeback sa producers natin. So yun yung hinaing ngayon ng mga producers natin na sana mabigyan ng attention ng mga leaders natin sa film industry. And yun, dinidisclose ko to ngayon kasi alam ko yung nangyayari kasi ako hands-on ako dun sa nangyayari dun. And sabi ko nga, kahit madami tayong magagandang script ngayon, kung hindi naman sikat talaga yung mga nagli-lead sa atin, hindi rin siya panonoorin ng mga tao.
So, I think siguro, ang school siguro, malaking bagay, ano, kung i-increase natin yung, yung cultural sensibilities natin. And siguro yung government natin, kailangan siguro talaga ipakita yung suporta. Bakit yung mga schools natin, bakit hindi natin i-require yung mga, kung talagang may malasakit tayo sa film industry, bakit hindi natin i-require yung mga students natin na manood, halimbawa, kahit 2 pelikula sa isang set, may required natin kung talagang suportado natin yung film industry natin. Yung mga call centers natin, total, may mga freebies naman, di ba? Panoorin naman yung mga pelikulang Pilipino, and of course, sa government din. So, ito yung alternative muna. Dito muna kami, sa platforms namin. Siguro someday, babalik kami sa pelikula, sa paggawa, pag okay na. Sabi ko nga, nagtutulungan naman tayong lahat eh. So, mababalik at mababalik yan. Anyways, thank you po. Job? We have a question from Giorgio Panaligan of Rider Page. Direct, just to refresh our memory, bakit niyo ba naisip yung ganitong klaseng show? I think it's the first show of its kind in the Philippines. Ano? Yes, isa pa to, ang reason. Kasi ngayon wala na yung mga kids shows, no? Okay, before, nung younger days natin, meron tayong napapanood ng mga patibot, ganyan, may mga nag-host ng mga bata. Ngayon wala na talagang mga producers na nag-release para mag-produce ng ganito eh. So kaya kami nag-concept ng ganito, hindi lang bata makikater niya, pati po yung mga adults po natin manonood po dito. So ito yung isang reason kung bakit ginawa namin to para sa pangkalahatan, hindi lang sa mga bata. Thanks. Kay Joaquin naman. Joaquin, I think many people believe you can have anything and everything when it comes to toys, at the very least. Meron ka bang toy na hiningi na hindi sa'yo binigay? And why? Nung bata ako, marami akong hindi napagbigyan. Marami. Nahiningi? ko, marami talaga. Hindi naman sa only till like late 13, 14 years old, nakakabili na ako ng Nerf gun, Legos, all that. But all my old toys were just, yung pwede lang namin mabilhan. And hindi naman sa, I didn't know what was yung pain na hindi ko mabili. Bata pa ako nun eh. And anything na makuha ko talaga is good. Yung parang pwede ng fire, fire, yung may sounds. Yung lahat ng mga toys ko, yung pwedeng masira, pwedeng mga ganon. But when you grow up and you realize na parang may pera na kayo, doon na yung masakit pag hindi ka napagbigyan. But even then, hindi yung dad ko, hindi siya gano'n. And it's not like I always ask too much. Like, talaga sa akin yung Lego po, yung pinakamahal lahat ng gift na pwede mabigay sa akin or bilhin sa bata is ang isang Lego. Kasi mag-worth 5,000 siya, almost pataas. Yung mga malalaki talaga, malalaki. And ano naman hindi nabibigyan sa akin? Siguro PS3, gano'n? Mga gano'n na. Kasi nabigay yun? Kuya ko kasi meron na eh, so mag-share na lang kami. And that time I wanted my own because my brother wouldn't share me. His PS3. Did you ever question na kaya naman ibigay pero hindi binigay? No naman. We're 5 kids, so that's pretty much the answer. Bakit di ako mapagbigyan? Kasi marami din naman kami. And also, my sister. Sister ko talaga yung siguro never nakarinig ng no. Kasi siya yung nag-iisa kong babae sa pamilya. Thanks. My last question to all the hosts. Kasi binanggit kanina ni Direk na level up na tong season 2 in that there will be celebrity guests. Sinong gusto nyong mag-guest appearance sa show? Ang tanong, sino gusto nyo? Sino gusto nyo? Ako bahala. Ako bahala. Tatawagan ko po sila. Maybe we can start with Tom. Let's get Tom. Si Michael V. Dahil ang grabe yung mga collection niya, ang dami. Halos lahat yata meron na siyang collection. But madalas din po ako nanonood sa kanya. Madalas ko pong nakikita sa kanya car, Transformer, and mga Disney. Mga ganun po yung mga toys niya. Kaya na-inspired po ako sa mga toys niya. Ako po siguro si Catherine Bernardo po. Because idol ko po siya kasi natural po siya mag-acting at maayos po siya mag-deliver ng lines. At saka siguro po kung na-guest po siya doon, siguro may enjoy niya naman din po. Kasi nung bata po siya, mahilig din po siya sa mga toys. Lahat naman po ng bata eh.
Catherine Bernardo is my answer. And your answer is correct. My celebrity guest is Barbie. Cortesa. Why? Bakit? Because magaling po siya makadeliver ng lines, magaling po siya mag-acting, magaling po siya magluha. Yeah. Ako, idol ko. Well, siyempre gusto ko na pong sabihin talaga. Si Joaquin Tumagos ko talaga. Gusto ko Yun. Ate, nakasama mo na ako. Sino pa? Bata pa lang po ako, idol ko na yan, si Joaquin Tumagos. Hindi, siguro kung sa generation namin, siguro, go for Daniel Padilla po. Oh, yeah. Daniel Padilla. Of course, very own, Ruru. Brother Ruru, di ba? Ikaw, sino? Siguro gusto kong makasama sa isang show, no, si Kuya Joshua Garcia. Wala lang, he's an idol, isa sa mga idol ko. Magaling yung mga reaction niya sa mga kahit subtle lang. Opo. Thank you. Thanks. Okay, we're down to the last 2 to 3 questions para later on kung gusto pang ma-interview ng press, yung ating host, ay pwede na. Pero curious lang ako, Jessica, saan ka na lumabas ng teleserye, shows, or meron na ba? In other networks po. When my first teleserye po is GMA Tadhana po. I was, anak po ako ni Rochelle Pangilinan and Bieber Ramirez po. And new po, teleserye is in ABS-CBN po. Nag-aapoy na damdamin. I was a young Jane Onyasa there po. And upcoming pa rin po, madami. And I have an Hello. Ano ba daw? Para meron kami abangan sa'yo. At may Mini-Miss You din po ako. When I was 7 po, I joined Mini-Miss You. I was a daily winner there po. Yes. And I have an upcoming TVC po. Fast food. Fast food. Talbong maraming commercial, but si Honey Love, you don't understand Tagalog? Popo, I don't understand that. Why? Mga nosebleed kami dito sa'yo. My mama teach me how to do English. Pero ano ba, where were you born? How were you raised? And where school are you at? I study at Subic Montessori. Don't be shy. Why does the microphone smell like burnt saliva? What school you got? What school? What school? Yeah. Where you came from? Subic, what is from Subic? Oh wait, are you talking about my first or second? The current or wherever. Current, Subic College of Subic Montessori. I see. So what grade are you in now? I'm still grade 4, I just graduated. Are you having a hard time communicating with your classmates na nagtatagalog? A lot of them are Tagalog, but some of them can speak English. It's just that I can't understand them really well because their grammar is just, I go to the bathroom. So ano ang alam mong Tagalog? How would you communicate soon pag meron ng, TV show or movies, just in case the dialogues require Tagalog?
I'm studying Tagalog, but I can only memorize a bit. Si Mami, binigyan na talaga. English talaga si Mami. Because my language is based off my dad. I look exactly like my dad. That's what my mom said. Where's your dad from? Or si Filipino? He's a Filipino. Isa Filipino. Okay, thanks, Honey Love. Thank you. Okay, si Seb. Nickname na lang Seb kasi ang hirap ng pangalan niya. Seb Brenica. Para siyang 16 years old. Para siyang hindi 6 years old. You're like 16 years old dahil sa pananalita mo, the way you speak and the way you voice yourself. Paano ka ba nagsimula bilang artista, bilang nag-model, sa showbiz, sa kabaunang nadala ni Mami, ni Daddy? Ilang taon po? Paano ka nagsimula? Saan ka nagsimula? Sa pagiging model? The way you were discovered? Nakita po kasi Huwag mo lihis yung palda mo. Makikita ng TV. Okay, ikwento mo sa amin para makilala ka ng mga tito-tita sa press. sabi ko po kasi kay Mami, Mami, gusto ko mag-artista. Okay, ano sabi ni Mami? Tapos naghanap siya ng mga mag-auditionan. Okay. Tapos, nakahanap siya. Doon niya na ako pinasok sa mga model-model na yan. Sa mga artista na yan. Oo. So, gusto mo ba talagang umarte? Gusto mo maging modelo? Opo. Bakit? Gusto ko po kasi sumikat. Gusto ko din po makita sa TV. Oo, di ba? Tayo naman sa answer. Grabe. So, ilang taong ka na? 5 years old? 4 years old? Nung nagsimula ka? Yun. Hindi po, 7 years old. Joke siya. Nag-start ako. Siguro 3 or malapit na mag-3. So may workshop ka na bang nagdaanan? Ano mo ba yung workshop? Yung tinitrain ka sa... Nag-workshop po ako kina Derek. Kay Derek? Kay Derek Perry na rin? Voice lesson, dancing, and acting. Derek Perry, are you signing up the 3 also? Or you're talking to the mothers and parents? They already signed with us, no? Exclusive. So we're waiting na lang kung saan network namin sila dalhin someday pag magaling na sila. Pero ongoing ang workshop namin every Sunday. Tinitrain namin sila. Acting, voice lesson. Kumukuha ako ng mga voice coach para mag-train sa kanila. Choreographer, kumukuha rin ako. And of course, acting, professional actor, and at the same time, minsan ako ang humahawak sa kanila. Derek, paano mo dinidivide yung responsibility bilang director, actor, and then ngayon, manager? Actor medyo laylo na tayo ngayon. Ang focus ko Former actor. ang focus ko ngayon is behind the camera na. Mas nag-e-enjoy ako ngayon as a director and sa production. And nasa events ako ngayon, yun yung nag-e-enjoy ako. So time management lang naman. Yung ganun. Minsan, of course, wala naman akong family, no? Yung family ko lang naman, of course, my mom and my sister. Pero yung family talaga na alam mo, may anak na tinutuunan mo ng pansin ng oras mo wala. So, sa kanila ko binubuhos. So, kaya ang dami kong anak ngayon, 15 na sila. 15 na sila ngayon. Anak namin ni Sharon. Si Sharon ay commander na ng mga... Sharon. Hi, Sharon. 15 na ang mga babies. Si Cha, baka may tanong si Cha from PTV4. Hi po. So ano po yung gusto po ninyong iparating sa inyong mga audience dito po sa inyong show? What message do you want them to simple lang na i-value natin yung toys, no? Kasi yun yung kinalakihan natin as adults, So, yung kabataan days natin, dun nag-create yung imagination natin sa paglalaro ng toys.
So yung pagiging creative ng isang adults kung saang job man tayo na nandun ngayon, na kung saan man tayo naka-assign, dahil po yung sa mga toys sa paglalaro po natin, na kinakausap natin yung sarili natin through our imagination. So ganun ka-importante po yung toys sa buhay po natin na naging masaya po tayo. How about yung mga kids naman po? Ano pwede matutunan ng mga bata sa Hindi, sige po. Siguro yung goal namin is to promote toys at iba-ibang culture ng paglalaro ng toys. Kasi yung toys po na to, kumbaga sa YouTube, sa analytics pa lang, half of the kids that are on YouTube are watching toy reviews, how to use toys, and yet iba-ibang ganon. So isa na rin siya na parang market na hinahanap or may close gap na talaga to. So if we're gonna make a Filipino show, edi good, di ba? At hindi lang to kasi kumbaga sa pagiging bata, you learn your motor skills through the toys that you use. So, yung goal namin dito sa show is to continue that lifestyle and to promote the toys and the collections and everything around it. Kasi parang nawawala na siya, kakaipad natin lahat. Sa tingin ko, madami silang matututunan dito sa toys eh. Kasi may matutunan sila tulad ng paggawa, pakikipaglaban. Kasi di ba mga toys, pinaglalaban-laban natin sila kahit anong uri pa yan. Tsaka dapat mag-ingat din sila sa toys kasi nakakasugat yun, lagi doon yung Lego. Yun lang po. Para po ma-share ko po sa buong mundo ang talent ko po na binigay po ng Panginoon sa akin. What can the viewers develop? The goal of our show is that we really want the kids to be happy and all that stuff. And I want them to be entertained. I want them to learn and be entertained with us, with joy and thankfulness. That's it. Ano yung goal? Anong natin? Madami pong matututunan na dito sa show natin. Kasi, madaming matutunan. Kagaya ng toys, iba't ibang toys. Matututo din mag-speech sa stage kasi nagsi-speech, di ba tayo sa stage? And matututo din mag-value ng toys. And Okay, for our last question, Iza from Manila Times. Mga tita-tita. Not sure kasi lumabas ako because of lost signal. Pero direct, sino yung mga aabangan na artistang mag-feature dito if hindi pa natanong? And what collections are they going to feature for the show? Right now, we're working sa mga artists na may collections. So, for a start muna, we have mga Net 25 Star Center artists for our upcoming 2 weeks. Then, of course, ini-aim natin yung mga celebrities na may mga collections sa toys. Of course, we have Boys Toyo. Hindi, I think si Daniel may collection din siya and si Raver meron din. So, I hope kung payagan sila,
No? Kasi close friend ko naman yung wife niya, si Diane. So sana, siguro sina Raver kung payagan mag-guest. May mga collection sila. Anong I think ang collection niya ay mga cars din, na mga toy cars. Ayun. And of course, si Bitoy, meron nga, may mga collection din siya. So yun yung isa sa mga ini-aim natin. And ang alam ko si Marian is Hello Kitty yung mga collections niya. So yun, pero parang ang hirap i-guess ni Marian siguro sa hoping someday, hoping. And ano yung mga parang natutunan ng mga kids in hosting skills? Mas naging confident ba sila? Kayo, may mga additional lessons ba kayo natutunan in this show? Ano mga natutunan? Madami po ako natutunan dito sa pag-host, lalo na yung speech, pag-entertain, and ano ba? Saan dami po natutunan dito? Lalo na yung tawag dito. Oh my God. Wait. Ayun. Oh my God. Pas mo na. Okay lang. Call a friend. Ano. Ang proud mo na kailangan ko pa na mag-speak. Ano yung mga natutunan mo, mga personal skills na nakuha mo, and yung magagamit mo